Ganito na po kahabhab si Buntis sa kanyang running 7 months. Akala ko ba goal nito mag-VBAC? Kaya talaga after panganak ko, ito talaga magiging takbuhan ko. Una, magpapayat at mag-maintain ng katawan. Diyos ko! Another day, another vlog at eto na naman tayo sa ating pa-video-video na sana'y makakilos tayo ng tuloy-tuloy ano. Pero dahil vlogger ka, sige lahat ng galaw mo, kunan mo. Kahit hirap na sa pagbangon at para akong palaka dito ay for the go. So for today's video ay magpapa-check up nga yung Madam Sana All nyo. At ngayong araw na din to, itatanong ko kung pwede ako nitong Shepo Apo. Kasi pwede naman daw to sa buntis at mga padede moms, pero kailangan mag-consult muna sa OB natin ano. Paano ba naman, word na ako sa kain ko ngayon. Iba pa yung mga sweets dito, Diyos ko. At dahil nga marami akong biniling stocks na sana ay dapat after panganak ko pang inumin, binigyan ko na din itong combo yung nani ko. Di niya pa kasi na-try ito, kaya ito ipapasubo ko. Ako na nga nagtimpla sa kanya habang nagluluto pa siya. Perfect na perfect to sa kanya kasi kailangan to inumin 30 minutes before meal. At pagkagising niya, hindi kasi yan siya kumakain. Unlike sa akin, pagkagising nagtatanong kaagad kung anong ulam. Tinanong ko nga siya dito kung nakatikim na ba siya nito, sabi niya hindi pa, kaya eto pinatry ko. At kitang-kita naman dito na sarap siya, kaya sabi ko sa kanya, o diba, masarap. Sakto lang kasi yung lasa niya, hindi masyadong matamis compare sa mga na-try ko sa iba. At dahil gising na ang aking asawa, ay morning love muna kami dito sa sala. Ganito talaga love language ko guys, hindi ko alam kung bakit sobrang sweet ako sa kanya. Dati nahihiya yan siya ikis ng public, pero ngayon nasanay na. At dahil ito na yung pinaluto kong sardinas, feel ko kumain ng sardinas ngayon. Pero dapat yung masarsa at saka may halong onions ha. Ayokong kainin yung diretsong bukas sa dilata. Kailangan iluto muna siya with matching onions at garlic pa. At dahil syempre a day in my life to at daily vlog na din to, hala sige lahat ng gagawin ko makikita nyo. Kahit hanggang sa pagligo, diba? So actually sa lakad na to ay marami pang ganap kasi marami kaming pupuntahan at may meeting pa kami mamayang hapon ng alas 5. Kaya ay nagpaplansya na ako ng damit na masusuot ko. Ito namang damit na to ay nabili ko to sa Amia Prime. Pero shucks, over na over lang pala tong outfit na to. Baka ano bang iisipin ng ka-meeting ko? So pinag-iisipan ko talagang mabuti kung ipupush to, pero 90% ayaw talaga. Kaya sabi ko kay Bobby, mag-change outfit na lang ako. Tumiya ko ng sorry sa nani ko dahil pinaplansya ko pa talaga siya. Oo, kitang-kita ko yung kaitiman ng kuyukot ko, okay lang yan. Hindi ko naman kinakahiya yan. Actually, meron pa sa kilikili at sa singit ko. Kasi bunga yan ng pagbubuntis ko at ibig sabihin may blessing akong dinadala. At alam na alam ko mawawala lang yan after panganak, so hindi ako bothered dyan. So quick paganda lang dahil ayaw ko naman ng too much makeup at yung pangkilay na ginagamit ko super duper mura nun. Pero di ko siya ginamit that time, flenex ko lang kasi hindi ko feel magkilay. At syempre yung mumurahing suklay ko mga nasa 39 lang ata yan na hindi talaga sasakitan yung ulo. At dahil may mga baby hair ako at gusto ko magtali ng buhok, kailangan ko din ng gel na to. So yan naman ay nabili ko lang sa Watsons, kayo nang bahalang mag-pause. At dahil ganitong tali lang talagang alam ko, kung na-bored kayo ay mas lalo na ako. Ginamit ko na din pala itong Miris na pabango na super paborito ko dati nung hindi pa ako buntis. Pero ngayon, Diyos ko, para akong nahihilo. Finally, aalis na rin tayo at Diyos ko, ang dami ko sinuot nung time na yun, kaya late na talaga ako sa schedule ko. O baka magtaka kayo kung bakit nakalugay na yung hair ko kasi nga 'di ba sabi ko sumakit na yung ulo ko. Aside sa pagtali na basa ang buhok, doon talaga sa pabango. So hindi ko mapiplease yung scent niya ngayon sa pagbubuntis ko. At dahil tapos na kami magpalis sa personally, kumain na lang muna kami dito sa Keepsake. At yan yung problema ko, talagang ang laki na ng kain ko. Hindi ko alam kung bakit feeling ko ang daming storage area pa sa tiyan ko. Actually, isa to sa mga gusto kong malaman ngayong check-up, kung ipagda-diet na ba ako ni Doc. At dahil nga daw ay nagpaanak pa ng emergency CS si Doc, umuwi na lang kami. Kaya ang ending ay walang masyadong ganap sa lakad namin, kaya ito pinagpatuloy ko na lang on the second day. At sa number of weeks na pagbubuntis ko ngayon, ako po talaga yung unang gumigising. Actually, hindi ako to. Nagigising talaga ako dahil sa gutom. At dahil nagluluto pa ang nani, inayos ko muna itong mga order ko na dumating kahapon. Umorder lang naman ako ng 500 pieces na mask at 2 galon ng alcohol. Dito na part, alam ko nakita na to ng iba dahil nauna ito ng upload. Ito kasi yung mga time na nagising ako ng 4 AM tapos nag-crave ako ng ice cream na may toppings na bear brand at saka marshmallow. At luckily, may 2 flavor ng ice cream available dito sa ating fridge. Pero syempre, chinek ko na muna kasi baka isda yung laman. At nung na-confirm ko na parehong ice cream naman pala to, ay namili na ako at mango yung napili ko. Actually, yung Rocky Road sana na flavor is meron ng marshmallow. Pero biglang naglaway ako na makita ko yung mango. Kahit po hindi ice cream at kahit po hindi buntis ay mahilig po talaga ako mag-pair ng bear brand powder milk. Minsan sa tinapay, hinog ng mangga or avocado. At dahil may veranda na tayo, dito naman lagi ang tambayan ko. Ngayon ko lang din napansin na mas masarap yung tulog ko dito. At alam ko napapansin na din ng iba yan kasi hindi na ako nagpo-post ng mga about aswang. Kahit pa hindi ako magsuot ng kulay black or ng kulay red. Kahit nga mga asin at bawang, wala na din mga ganyan. Lahat ng mga kino-comment ng mga buntis na nanay sa comment section na hindi ko na nagagawa yon. Ang pinaka best weapon ko lang talaga is prayers. Kaya ngayon ay puro kain na ngang inaabala. At laking pasasalamat ko talaga sa aking asawa sa kanyang pag-aalaga. At dahil off ng nani ay siya muna yung gumigising na maaga para magluto sa akin. Kung ang love language ko ay physical touch, si Habi naman ay pag-aalaga talaga. At sanay na yan na para akong lintang kumakabit sa kanya. Anyways, habang naghuhugas si Habi, ay nasikaso ko na muna itong parcel na dumating kahapon. Hindi ko personal use to ha, ibebenta ko to. Ito yung kasama ng first batch na pinadalang bag. At marami akong ilalive ng mga magagandang damit. Abang-abang lang kayo sa Wear Me PH by MEM page ko. Medyo na busy lang talaga yung schedule ko, pero sure ako masisingit ko to. Basta regardless sa napaka-hectic schedules ko, ay magbibigay talaga ako oras ng pagbebenta ng mga produkto ko. Yun lang.